Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa radyo natin. Balita! Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo natin. Balita! Ito lamang sa himpilan DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin. Balita! Di magkaka! DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan ng oras sa buong kapuluan. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin na Balita. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawarila, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusin. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin Caroline Abbas sa maghahatid ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago nating dakuhan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ng ngayong araw ng Miyerkules. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurauf Imakakua, katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. At para sa ating ulat panahon ngayong araw, March 18 na 2026 sa alas 5 ng umaga. At ito ay inilabas kanina alas 5 ng umaga ayon pa sa Pag-asa. Ang localized thunderstorm ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ay magkakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pag-ulan. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng hilagang silangan hanggang hilaga at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 33.0 degrees Celsius hanggang 22.0 degrees Celsius. Sumikat ang haring araw kanina alas 5:49 ng umaga at lulubog alas 5:54 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon na mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurauf Imakakua, katuwang ang DXTC, radyo natin maging alerto at laging handa mga kabangsamoro.
11 minuto makalipas ang 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita, ang Bangsamoro Party or BAPA ay isang Bangsamoro Regional Political Party na siyang unang nagsumiti ng petisyon para sa pagpaparehistro para sa halalan sa parlamento ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na gaganapin sa September 14 at 2026. Ang kanilang pagpaparehistro ay ginanapan noong ika-17 o kahapon na March 17 na taong kasalukuyan. 12 minuto makalipas ang 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Bilang pagdiriwang ng unang taon ng paglilingkod, ang opisina ni Member of Parliament Abdul Basit R. Benito ay nagsagawa ng pagtitipo ng iftar para sa mga kawani nito 3 araw bago ang Eid al-Fitr bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at kontribusyon. At ang programa ay ginanapa noong ika-17 sa buwan ng Marso, taong kasalukuyan. Ang kaganapan ay sinagawa sa suporta ni MP Benito ay nagtataguyod ng pagtitipon ng mga empleyado para sa isang simpleng ngunit makabuluhang paggunita ng Ramadan. Ang libreng iftar ay tanda ng pagpapahalaga sa patuloy na pangako at serbisyo ng mga kawani mula nang itatag ang opisina nito. Ipinaabot naman ng mga opisyal ang kanilang pasasalamat sa mga empleyado sa kanilang ipinamalas na sipag at tibay at papel sa paggamit ng mga marka ng tagumpay ng opisina sa unang taon ng operasyon nito. Binibigyang diin na ang tagumpay ng opisina ay malaki ang naitutulong ng sama-samang pagsisikap ng mga tauhana para sa espiritual na aspeto ng pagtitipon. Si Ustad Sali D. Musa, Consultant for Ulama, ay nagbigay ng mga payo at karunungan. Binibigyang diin ang mga halaga ng katapatan, pasensya at paglilingkod sa kapwa, lalo na sa banal na buwan ng Ramadan. Hinihimok nito ang mga kawani na patuloy na panindigan ang integridad at pagiging maunawain sa kanilang trabaho. Ipinapaalala na ang pampublikong serbisyo ay parihong responsibilidad at isang anyo ng ibada. Binibigyang diin ng aktibidad ang kahalagahan ng pagkilala sa kontribusyon ng mga empleyado habang itinataguyod ang pagiging maunawain at pagkakaisa sa banal na buwan ng Ramadan. 14 minuto makalipas ang 7 ng umaga na mahagi ang Ministry of Basic Higher and Technical Education or MBHT ng mga armchair na kanilang idinisinyo sa ilang paaralan sa ilalim ng School Division Offices ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Sa Maguindanao del Sur, kabilang sa mga benepisyaryong paaralan ang Pandana National High School, Lumao National High School at Dato Utog Matalam Senior Memorial National High School. Samantala sa Maguindanao del Norte ay nakatanggapan ng mga armchair ang Pinaring Elementary School, Bulibod Elementary School at Dalumangkob Elementary School. Ayon pa sa MBHT, layunin ng inisyatibong ito na mapabuti ang kalagayan ng mga silid-aralan at makapagbigay ng mas maayos at komportableng kapaligiran sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Bangsamoro. Ipinapakita rin ito ang patuloy
Pinapangako ng kagawaran na tiyakin na bawat Bangsamoro learner ay mabibigyan ng sapat na suporta sa kanilang edukasyon sa pamamagitan ng mga ganitong programa. Patuloy na isinusulong ng MBSTE ang advokasya o ang kanyang advokasya nitong no Bangsamoro learners shall be left behind sa ilalim ng kampanyang at ang kanyang advokasya. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Ensema kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin, at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba. Mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang-gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Babamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Roji Pai Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako, kasama ang aking pamilya, ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala.
Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, huwag kalimutan mo, tiyakapan tanong sa mapya, suingan tapang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na anano zinagatawa A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagsyukur ako kanu Allah Ta'ala kana katingguma menem sa tiempo no Ramadan. Nagosta no pantanan. Padyalamang ko sa mga pagali ko abang sa muro. Do padyalamang ko sulangon no tupo no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines. Padyalamang ko sulangon no tupo datu utos sa Japakan, Raja Malang sa ingad do Raja Boyan na kinat. Do sukapadpan ang mga tupo. Langkap dang kanulangon no balabala apagali ko. Yata nuran bagalan nakapamagayo na yun askita no ba niya abang sa muro. Kagkakalimwa kasompong do mapag-isa-isa no lang no tuputan. Saki sulod na wata na so information officer no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines do lang no kapad ang mga clan na saki so putri may masla utumatiman amil putri na maning sa Raja Boyan sa Boyan putri ako bunuda si Kilbakat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan greetings na mula po kay Honorable Joan B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalimin ang ating pananampalataya, matatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain or pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings na mula po kay Honorable Joan B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. أعوذ
billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa ating lahat ng mga Bangsamoro nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakauma sa uwan-uwan Ramadan at pinaka-espesyal uwan-uwan sa kanilang Lubang Samuro. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, lang siya sa SGA. So, lang na Bangsamoro. Bitako sa Kongo sa pinoma na Ramadanan niya na sana nanyarba kasabapan, kapunanan, kapag isa-isa, kapag ayaw na yun, ulang na Bangsamoro. Ternandan so kapandili niya baka, kadi mapya siya sa Ramadan malibagta so kapag ka mabatay sa puasa. Siya butaman sa ating susuwedo punong barangay ng Barangay Burikain, Badrolin, Santirio, Awe. Sukran. Itama po ang inyong orasan na oras sa buong kapuluan, 28 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Dalawampu't 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, inihayagan ng Moro Islamic Liberation Front or MILF na pansamantala nitong inihinto ang ilang bahagi ng pakikipag-ugnayan sa pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB dahil sa kawalan ng itinalagang pinuno ng Peace Implementing Panel ng pamahalaan. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas kamakailan, sinabi ng MILF na nananatili itong nakatuon sa ganap at tapatan na pagpapatupad ng kasunduan upang makamit ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro. Ayon pa sa pahayag, kasabayan ng ika-12 anibersaryo ng paglagda sa CAB, kinilala nila ang matagalan na kooperasyon sa pagitan ng MILF at ng pamahalaan ng Pilipinas sa pagpapatupad ng kasunduang pangkapayapaan. Ngayon man, sinabi ng MILF na nagkaroon ng malaking puwang sa proseso matapos magbitiw sa pwesto ang chairman ng Government of the Philippines o GPH Peace Implementing Panel. Dahil dito sinabi ng MILF na hindi nila may pagpapatuloy ang ilang mahalagang pakikipag-ugnayan na nangangailangan ng formal na desisyon at kasunduan mula sa parehong panig. Ipinaliwanag na MILF na ang mga mekanismong itinatagas sa ilalim ng CAB ay nakabatay sa prinsipyo ng fairness o sabayang pagkilos ng dalawang panig. Dahil dito, kailangan umano ng opisyal
at ganapan na itinalagang pinuno mula sa panig na pamahalaan upang may pagpatuloy ang mahalagang pag-uusap. Sa kabila nito, tiniyak ng MILF na magpapatuloy ang operasyon ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities at Ad Hoc Joint Action Group upang mapanatili ang kapayapaan at agad na matugunan ang anumang paglabag sa tigil putukan sa mga komunidad. Nagpahayag din ng pag-asa ang MILF na agad magtalaga ang pamahalaan ng bagong chairman ng GPH Peace Implementing Panel upang maibalik ang normal na takbo ng mga mekanismo ng kapayapaan at matugunan ang mga natitirang usapin sa implementasyon ng kasunduan. Ang pahayag ay nilagdaan ni Al-Haj Murad Ibrahim, chairman ng MILF, na muling iginiit ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga nakamit na tagumpay sa peace process na bunga ng maraming taon ng negosasyon at pagtitiwala sa pagitan ng dalawang panig. Tatlumput 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita sa ating balitang nasyonal, walang nakikitang pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para magdeklara ng state of national emergency sa gitna ng tumataas sa presyo ng fuel. Ang pagdedeklara ng state of national emergency ay para pahintulutan ang gobyerno na i-take over ang operasyon ng oil industry. Sa press briefing, tiniyak ni Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na nananatiling manageable ang sitwasyon na binibigyang diin na patuloy na ipinapatupad ang gobyerno ang kontrol sa mga kaganapan na nakaapekto sa sektor ng langis. Ayon pa kay Castro na ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis ay nakakatulong na masiguro ang katatagaan sa merkado sa kabila ng external pressures na nakakaapekto sa global oil prices. 34 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na nahatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment o Malibar sa pamahala ni Minister Dato Muslimin G. Sama. At also hatid sa inyo ng Search and Service Center located at Dondroman Valley Street, Cotabato City. 34 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At maraming salamat po sa pagsama sa akin sa 30 minuto. At ulo po kay Binzar Abbas at kay Tristan White Gulay. Good morning, Ma'am Carolina. Likewise. Ngayon ay ika-18 sa buwan ng Marso 2026 at ika-28 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawarila, at sa aming news head, Miss Nuronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician. At hello din po kay bago natin makaligtaan si Noraida Udasan na dyan sa may Lugay-Lugay area. Magandang umaga. Yan, hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City.
Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Carolina Abbas, sa magandang umaga, Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300